July 21 po ng hapon ay may nakakuha na po ng mga impormasyon na pinapaikot na yung ponensya na yan. Ibig sabihin, hindi pa nakukonsider yung sinabi ng House, luto na yung desisyon. Tapos ito ho, nagkabagyo tayo. Supposed to be Tuesday and bank nila. Bagyo. Sarado. Wednesday, sarado. Thursday, sarado. Nung Friday, nagsabi ang gobyerno na no work today. Pero ang Korte Suprema nag-insist, hindi, may work tayo. Just for this. Supposed to be deliberation yun. Aba, diretso na, nag-promulgate na. Kasi ang burning issue ngayon, Supreme Court. Nagginulat lahat. 3 nakaraang bagyo, pero ang malalang bagyo, ang pangalan ay Leonen. Unfortunately, Supreme Court came out with a decision yesterday na ang alam natin, kasi suspended Kaming mga lawyers, may circular ang Supreme Court na suspended ang trabaho ng Supreme Court and all the courts. And yet, the Supreme Court surprisingly came out with a decision yesterday and bank unanimously dismissing yung impeachment charges. Masyadong shocking, no? Especially to us lawyers, no? Yeah. Pag Supreme Court yan, normally, pag mabigat na constitutional issues, ino-oral argument yan. Oral arguments. But this one was with undue haste. Kailangan po natin intindihin na hindi po final itong desisyon na to. Kailangan pa rin natin na tumindig at tutulan ito. Highly suspicious. Tapos ito yung timing. Bakit? Bagyo? What's the rush? But pwede naman next week yan. Diba? Sa formal in bank session nila. Kung hindi, iniiwasan nila na mag-resume yung 20th Congress with the start ng SONA on Monday. So talagang determinadong pigilan ito. Ako, ito i-inject ko lang. With what the Supreme Court did with their decision, lumilinaw sa taong bayan kung bakit natin sinampa sa ICC yung kaso. Di ba? Pangalawa, dito rin makita kung bakit ang disenyo ng impeachment trial, impeachment court, ay hindi ibinigay sa mga huwes, sa mga Supreme Court justices kasi kaya nilang magbaluktot ng simple words Kaya nilang gamitin the very same law para mag-absuelto ng kung sino. Ang impeachment trial kasi hindi naman ito punitive na imprisonment yung kung hindi yung fitness to hold public office pinag-usapan dito. So kaya yung elected officials, sila yung the senators in particular, sila yung mag-handle kasi mas marawak ang konsiderasyon. Ito walang konsiderasyon, parang kasi hoda kayo monster yung nyo kasi may gabuho kami nakita At ito na nga mga kababayan, talagang hindi po nagpapaawat din mga kababayan itong si Trillanes at itong si Aling Lorna Capunan, no? At ito po yung isa sa mga private prosecutor sana na kinuha ng House Prosecution Panel, no? Para tumulong dito sa impeachment trial versus VP Sara Duterte at nagnyaw-nyaw na naman mga kababayan itong si Attorney Lorna Capunan at frustrated daw sila mga kababayan dito sa ginawa ng Supreme Court kahapon sa kanilang desisyon na pinawalang bisa itong impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte dahil labag sa batas ang kanilang i-file mga kababayan. At ngayon ay isinisipa nila ngayon ang Supreme Court. Itong mga justices natin doon sa Supreme Court ang kanilang tinira mga kababayan, binatikos. At yung masaklap pa ay grabe yung atake na sinabi nila na itong ating mga judges mga kababayan ay luto daw ang desisyon na ito. Grabe yung paratang ni Trillanes, no, na sinabihan pa talagang niluto ng Supreme Court yung kanilang desisyon dahil kahit daw bagyo, sabi pa ni Lorna Capunan din mga kababayan, may bagyo daw sunod-sunod pero ito daw yung inatupag ng Supreme Court, itong paglabas ng desisyon na dapat daw ay magsagawa sila ng deliberation or may oral argument daw muna mga kababayan sa mga usaping ito pag mabigat daw yung kaso, no, pag questionable yung
constitutionality ay dapat mag-oral argument pa muna itong ating mga judges, mga kabayan, itong ating mga justices dito sa Supreme Court. Ay mas magaling pa pala itong si Lorna Kapunan sa ating mga mga kababayan, sa ating mga justices, no? Grabe sila. Pag hindi pabor sa kanila ay kung ano-anong tinatawag dito sa ating mga justices, at hindi naman basta-basta yung ating mga associate justices, mga kababayan, no? Hindi po yan biro yung requirements po dyan para maupo ka dyan sa Supreme Court, at madugo yung interview dyan para masama ka dyan sa shortlist, no, ng mga candidates for associate justices, at lalo na doon sa chief justice position. Hindi po yan basta-basta compare doon sa pagiging congressman or senador na basta marunong ka lang bumasa at magsulat ay qualified ka ng tumakbo sa kung anong posisyon, sa Congress or sa Senate, no, or maging presidente. Dito sa pagiging huwes ay required po magiging abogado ka, at matagal kang nagpractice ng abogado, at sasala ka sa mahirap na challenge muna sa interview ng GBC, mga kabayan, no, sa Judicial Bar Council. Medyo mahirap din yan na interview. Hindi yan basta-basta na job interview lang. Talagang mahirap yung mga mga tanong din, kasi mga abogado rin yung mga members dyan, at talagang nagpractice ng law, at mas madugo pa yan sa mag-defend ka ng thesis, no? Kaya itong si Attorney Lorna Kapunan at si Trillanes ay nagsama talaga silang mga ito, mga kababayan, na same yung kailang paniniwala at same silang mga anti-Duterte. Kaya sinasabi nila ngayon, sinisiraan nila or inaatake nila itong mga associate justices natin, at itong ating Supreme Court mismo as a whole institution, mga kababayan. So yun nga, sinabi pa ni Trillanes, kaya daw si Pangulong Duterte ay dinala doon sa ICC dahil itong ating mga huwes daw, itong ating mga taga-Supreme Court ay kaya daw baluktutin, mga kababayan. Imagine yung kanyang paratang, medyo mabigat yun, ha. Yung sinabi niya kaya daw baluktutin ng ating mga huwes dyan sa Supreme Court, yung simple word lang, grabe. So ibig ba bang sabihin na Sunny Trillanes na itong ating mga justices dyan sa Supreme Court ay mga mema lang? Basta-basta na lang gagawa ng desisyon, samantalang yung mga senador nga ay kung magtatalakay sila doon, mga kababayan, magsasite pa talaga sila ng mga Supreme Court decisions, maging doon sa Kongreso, no, sa lower house, pag may mga ganitong usapin, pag mga legal na mga usapin, ay yung kanilang decision ay nagsasite sila ng mga Supreme Court decisions. So nakasalalay din doon sila sa sa Supreme Court, no, sa usaping legal. At nag-name drop din, mga kababayan, pala itong si Attorney Lorna Kapunan, itong si Senior Associate Justice Marvic Leonin. Sinasabi niyang mas malakas pa daw itong bagyong Leonin doon sa nakaraang 3 bagyo na sunod-sunod, kasi ginulat nga po ng Supreme Court kahapon yung resulta yung decision nila, no, patungkol sa pagbasura dito sa impeachment laban kay VP Sara. Kaya ngayon, sabi ni Attorney Lorna Kapunan, mas malakas itong bagyong Leonin kaysa 3 bagyo na nagdaan. At nakalimutan yata ni Attorney Lorna Kapunan na itong si Senior Associate Justice Marvic Leonin ay appointee ni dating Pangulong Noynoy Aquino, no? At siya po yung ponente dito, mga kababayan, no, sa kasong itong impeachment case ni VP Sara. Siya po yung ponente. At unanimous nga yung decision nila, mga kababayan, no? Imagine mo yan. So hindi mo naman pwedeng kausapin mo lahat yung mga associate justices, may kanya-kanyang mga opinion yan, at mga independent din yung mga yan, regardless kung sino yung nag-appoint, no? Kasi pinaparatang ni Trillanes na itong 12 na mga justices natin dyan sa Supreme Court ay appointee ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya sinabi niya yung mga pagbatikos dito sa ating mga justices dyan sa Supreme Court na kahit daw yung ICC case ay talagang doon din nala, no, itong si Pangulong Duterte, dahil kaya nga daw baluktutin nga itong ating mga huwes dyan sa Supreme Court, kahit simple word lang. Kaya grabe yung kanyang paratang, mga kababayan, no? Dapat aksyonan po yan ng Supreme Court, ng ating mga justices dyan, kasi masisira talaga yung kanilang
institution, ang kanilang integrity bilang independent mga kababayan at bilang co-equal branch ng government kasi tatlo lang naman yung branch ng ating government, no, mga branches, itong legislative, executive at itong judiciary, no, ito yung ating mga korte. Yung legislative, ito yung Senate at ang House of Representative, at ang executive, yun yung Malacanang, yung sa presidente. Kaya hindi po biro yung kanyang mga pinabitawan, no? Yung mga binitawan ni Trillanes na mga paratang dito sa ating Supreme Court para lang dito sa desisyong ito na hindi pumabor sa kanila, kasi itong mga ito talaga ay noon pa man anti-Duterte at gusto na talaga nilang ma-impeach si VP Sara, no? Gusto nilang matanggal si VP Sara at ma-disqualified sa 2028 presidential election, at yun naman talaga yung pinaka-objective nila dito sa impeachment case laban kay VP para hindi po siya makatakbo doon sa 2028 presidential election. Kasi wala namang kulong dito mga kababayan. Hindi naman siya pwedeng makulong dito kung if ever makonvict siya doon sa Senate impeachment court. Disqualification lang ng any public offices, no? Bawal siyang humawak ng public office. Yun lang naman yung parusa dito sa impeachment case. Hindi po siya makulong. Kasi kung gusto nilang makulong doon sa mga paratang nila ng mga confidential fund, ay dapat kinasuhan na nila ng kaso sa mga korte. Hindi po dito sa impeachment case na ito sa usaping political. Kasi marami namang nagsabi at talagang alam na po ng lahat na talagang political po itong ginagawa nila, no? Para bawalan na po si VP Inday Sara na tumakbo sa 2028 presidential election, at minamadali nga po nila ito, no? At maraming nagsabi yung congressman na may perang involved dito doon sa mga AEG sa AKAP at mga projects nila na infrastructure sa kanilang mga lugar. Ayan mga congressman natin, at hindi nga daw binasa mga kababayan, no, itong impeachment complaint kasi wala nang oras. May mga congressman daw na nagsabi dito na hindi na po nila nabinasa, basta pirma na lang po sila ng pirma hanggang nakuha yung 215 yata na congressman, at may dagdag pang congressman na pumirma ulit, humabol kasi wala ata sila doon sa meeting nila na yun, na pinatawag daw sila doon sa kongreso patungkol nga dito mga kababayan sa impeachment case laban kay VP Sara. At yun nga, inupuan nga daw po nila ito ng ilang buwan bago pinasa doon sa Senado, no? At yung malala pa, yung problema nila ngayon, yung technicality, kasi yung first complaint nila or first impeachment complaint, tapos nasundan ng second and may third pa na complaint, hindi nila inaksyonan. Yung pang-apat na impeachment complaint case, yun yung inakyat ng Kongreso doon sa Senate, at yun po yung nakitaan ng Supreme Court na labag sa batas yung kanilang ginawa, dahil yung first, second, and third impeachment na i-final doon ay in-archive lang nila, at yung pang-apat pa yung kanilang inakyat sa Senado, at barred yun mga kabayan, or bawal pong magkaroon ng impeachment case or impeachment complaint sa isang opisyal ng gobyerno within the same year. Kaya doon po yung problema nila, yung technicality. At marami nagsabi na mga kabayan na pwede pa naman daw ituloy ito ng Senado, itong impeachment trial, kahit na may desisyon na po ang Supreme Court na labag sa batas yung ginawa nilang impeachment. So nasa Senado na lang po yan mga kababayan. May mga ilang senador na pong nagpahayag na tuloy ang impeachment daw, impeachment trial, kagaya po ni Senator Joel Villanueva. Pero yung iba naman mga kababayan ay nagpahayag ng irespeto, no, itong desisyon ng Supreme Court, i-comply itong desisyon ng Supreme Court. At yung iba po nagsabi na baka magkaroon ng constitutional crisis, no, pag talagang ipagpilit ng mga senador na ituloy itong impeachment trial ni VP Sara ngayong August 4 daw yata, no, mga kababayan, yung kanilang schedule na mag-convene bilang impeachment court. So tingnan natin kung matuloy yan mga kababayan, no, itong trial ni VP Sara sa impeachment, despite the fact na meron na pong desisyon itong ating Supreme Court dito. So ano pong opinion niyo mga kababayan dito po sa isyong ito, itong pag-iingay ngayon ni Attorney Lorna Capunan na isa sa mga prosecutor, private prosecutor na kinuha ng House dito sa impeachment trial ni VP Sara, at itong si dating Senador Antonio Trillanes. Mga kababayan, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.